Kapag ang pintura po ng mag wheels ay bulo-bulutong na at tuklap-tuklap na, gamitan na po ng paint remover, then bakbakin at palabasin ng metal. Huwag po tayo magtitira kahit konti, lihain po at hugasang mabuti. Then yung pito o yung bombahan ay atin pong tanggalin. Gumamit po tayo ng 12 na open o back range. Madali lang naman pong tanggalin yan. Ayan po, pihitin lang po natin ang counter clockwise. Ayan po. Then pagka maluwag na po, gamitan lang po natin na ito ng kamay. Kaya na po itong pihitin. Then gumamit po tayo ng martilyo, pukpukin po natin para siya ay lumabas at matanggal. Ang gamitin po nating panlinis o pansabon ay Joy Dishwashing Liquid. Kasi mas maganda po ito pantanggal ng mga langis-langis at siguradong malilinis niyang maigi. Sabunin lang po nating maigi at pagkasabon po natin, atin pong banlawan na malinis sa tubig at patuyuin. May mga pagkakataon po na ang dating pintura ay original pa at nakuha pa sa liha. Huwag po nating itong gamitan ng paint remover. Ayan, katulad po niyan. Matitibay po yung mga original paint eh. Pwede nyo na pang patungan niya ng epoxy primer. Ang kalimitang ginagamit ko po ay epoxy primer gilder. Ayan po. Color gray po siya. Ayan, epoxy primer gray. Ang epoxy primer po ay may dalawang component. Epoxy primer paint at epoxy catalyst. Paano po ba ito timplahin? Ito po ay may ratio na 3:1. Ano po ba yung 3:1? Ibig sabihin po noon, ayan yung sinasaling ko po, 3 parts po niyan, epoxy primer paint, at yung nasa boteng yan na isinaling ko lang, yan po yung epoxy catalyst. 1 part naman po niyan. Ayan. Ibig sabihin 3:1. 3 part ng epoxy primer gray at 1 part niyang epoxy catalyst. Then haluin lang po nating mabuti at para masiguro natin na maganda kapit nito sa ating i-sprayan. Ayan, haluin lang natin mabuti.
Then, pag yan po ay ating nahalo ng mabuti, lalagyan po natin ito ng thinner. Ano po bang thinner ang ginagamit? Ayan, kalimitang ginagamit ko ay high gloss acrylic thinner. Pwede rin po ang epoxy reducer. Ayan. Kano po bang kadami ang dapat ilagay na thinner? Kalimitan ay 2 part ng thinner hanggang 4. Tansyahin nyo na lang kasi depende rin sa pagbubuga nyo. Kung maganda na siyang spray na medyo malapot, ay mas maganda. Ang pag-i-spray naman po ay nasa timpla na po ng ating hangin, ng air compressor. Ayan po. Basta pagkalagay po ng ating thinner, siguraduhin lang po nating halong-halo ang epoxy primer dahil para kumapit ito ng maganda sa ating i-sprayan. Ayan po. Ugaliin lang po nating magsala ng pintura bago po natin ilagay sa spray gun para maiwasan po yung pagbabara at sumama sa ating pag-spray kasi makakagaspang po yan. So ayan po, pag naisali na po sa ating spray gun ng epoxy primer, pwede na po siyang i-spray. Timplahin nyo lang po yung hangin ng inyong air compressor. After may sprayan po, ito na po ang result niya. Oh. Napakaganda po, parang bago na. Primer pa lang po yan, parang pwede nang ikabit. Pag-spray ng primer, atin pong i-check, baka may mga tama po. Ayan, katulad po nito, ayan, may nakita po ko. Ayun, dapat po yan ay ating masilyahan. Iba po yung na bago nating isprayan ng ating base or top coat, ay sigurado nang ito ay wala ng damage o tama. Para masiyahan naman po yung may-ari po. Ayan. 'Di ba? Makinis na po, no? Ito nga pala yung gagamitin nating pangmasilya, Glasurit Body Filler. Ayan, maganda po 'yan. Lihain po muna natin ang 320, yung primer, doon sa mga parte na mamasilyahan ng body filler para maganda po ang kapit ng masilya. Yan. Then pagka yan po ay namasilyahan na, ay atin po siyang lilihain ulit hanggang sa mapantay. Ang gamitin po nating liha ay 120 grit. Papantayin lang po natin. Huwag nating hayaan na magasgas pa yung primer. Doon sa mga hindi naman maiiwasan, ito naman ay bago natin sprayan ng base coat, ay kailangan mo nang bugan ulit ito ng epoxy primer, yung portion na nilagyan ng body filler o ng masilya. Ayan po, oh. Ang pagtitimpla nga po pala niyan ay parang 90% na body filler at 10% na hardener. Ayan yung kulay maroon na yan. Yun po yung body filler, yung parang gray. Ayan. Basta konting-konti lang po yung hardener, yung halos magkulay pink lang siya. Yung magiging equal na yung kulay niya. Ayan, i-mix lang nating maigi. At pag nasiguro na natin na ito ay mix na, ipahid na po natin kaagad ito dahil ito po ay madaling matuyo. Within 30 to 1 minute
ay pwede siyang matuyo. Depende po ito sa pagkakalagay nyo po ng hardener. Mentras na madami po yung inilagay nyong hardener o yung kulay maroon, ay madali po siyang matuyo pag marami po ang inyong nailagay. Kaya yan naman na makukuha na rin po ninyo yan sa inyong pagtitimpla. Kapag ito po ay natapos nyo ng masilyahan, nabugahan na rin po ng epoxy primer, ay pwede nyo na po itong lagyan ng base coat. Depende po sa inyong base coat kung anong kulay po ang inyong gagamitin. Ang kulay ko pong ginamit dito ay tinimpla ko lang po. Color black po siya, then nilagyan ko po siya ng metallic silver. Kaya ang kinalabasan po ng kulay ay parang titanium or metallic charcoal gray. Anong klaseng pintura po ba ang ginamit ko dito? Ang pintura ko pong ginamit dito ay urethane type. Ang urethane type po ay dalawang component po to. Urethane paint at hardener. Pag binili nyo po to, let's say kung binili nyo po ay 1 quart, yung isang quart po ng urethane paint ay bawas po yon ng 1/4 quart. Package na po yan pag binili nyo. Yung 1/4 quart na kakulangan ng urethane paint ay siya yung hardener. May kasama po siyang 1/4 quart na hardener. So, bali pag pinag-mix nyo to, equivalent po ito ng 1 quart. So, ganun po. So, kung magtitimpla kayo ng, let's say, isang bote, di 3 bote na urethane paint at isang bote naman na hardener. Ganun lang po yon. Kahit po sa urethane top coat, ganun din po ang ratio niya. 3:1. 3 part ng urethane top coat at 1 part naman ng hardener. So pag na-mix nyo na po to, ano po bang thinner ang ating ihahalo? Ang ihahalo naman po natin dito ay urethane thinner. Bali, 4 parts naman po ng urethane thinner ang ating ilalagay.